Welcome to Watch Out channel. I'm The Haunting Hour 17. Dive into the world of ghosts, spirits, and the unexplained. Join our community of paranormal enthusiasts. Is your curiosity piqued? Subscribe now for exclusive paranormal content. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay bumisita sa isang abandonadong restaurant sa China na pinaniniwala ang haunted, at marahil ito di umano dahilan kung bakit walang interesado na bilhin ito. Yun ay kahit matagal na itong ibinibenta sa murang halaga, at sa pagbisita nga ni Xiaolong ay sinubukan niyang alamin kung totoo nga ba ang mga kwento-kwentong ito. 这完了，踹开吗？ 这个没有，但是这个就有。它不，我操！哎呦我，我操！操！ 我操！来！哎呦我操！刀，兄弟们，像沾血了似的。我招刀仙得了，兄弟们。 我操你妈！我发了，全是钱！我操你妈！ Sa umpisa pa lang nakita na ni Xiaolong ang pagkalaw ng doorknob ng isang pinto at ang kusang pagbukas nito. Sumunod ay nakita naman niya ang isang kutsilyo, at maya-maya pa nga ay nagulat siya nang bigla na lang itong gumalaw. 这是什么黑的？ 哎呦我操！啥事儿？哎，又来了这事儿！我操！我去你妈呀！我操！我去我操你妈！我操你炸我！ Sa bahaging ito ay nakarinig si Xiaolong ng tunog at may naamoy na gas. Maya-maya pa ay napagtanto niya na mula pala ito sa tangke ng gasol dahil bigla na lang itong nagliyab.
Agad-agad naman niyang nilapitan ng tangke at nagawa naman niyang patayin ang apoy. Pero di pa siya nagtatapos. Mula sa salamin ng isang kwarto, nakakita si Xiaolong ng di man na isang kulay green na imahe na mistulang isang tao na naglalakad sa loob nito. Pero nang agad siyang pumasok sa loob ng kwarto, ay wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon. At habang siya ay nasa loob ng kwartong ito, ay bigla na lang sumara ang pintuan at dito na siya nagpasyang iwanan ng gusali. Pero habang siya ay paalis, ay muntik pa siyang tamaan ng bumagsak na malaking bakal na ito. Nakalabas naman ng ligtas si Xiaolong matapos ang pangyayaring ito at mukhang nakakuha na siya ng sagot kung bakit walang gustong pumili sa gusaling ito. Pero ang mga pagpaparamdam kayang ito ay mga patunay na totoong haunted ng abandonadong restaurant na ito. Isang hakayang multong nagpakita kay Xiaolong sa kwartong ito. Kayo, ano sa palagay niyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Erica. At mula naman ito sa isang Malaysian TikTok user na nagtatrabaho bilang isang caregiver. Ayon sa kanyang kwento, sa kanyang panunuluyan sa bahay ng matandang kanyang inaalagaan, madalas di man na siyang nagigising na may mga pasa sa kanyang katawan at hindi niya alam kung paano at saan niya ito nakukuha. Pero ang pumapasok sa isip niya ay merong nangyayari sa tuwing siya ay natutulog. Kaya naman isang gabi, sinadya niyang iwan na nakabukas ang kanyang cellphone habang inire-record ang kanyang pagtulog. Sa bidyong ito ay nagawa niyang may record mula sa hagdanan na nasa tapat lang ng kanyang higaan. Ang mistulang isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na makikitang ilang ulit na sumisilip sa kanya. Ayon sa kanya ay wala naman siyang ibang kasama bukod sa matandang inaalagaan niya na natutulog din malapit sa kanyang higaan. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Sina Casey at Colton ng YouTube channel na Mindset TV ay bumisita sa isang abandonadong pabrika sa US na kung saan sinasabing madalas may nagpaparamdam at nagpapakita ang isang maliit na anino na binansagan nila na tiny. At minsan na rin nakuha ng mga owner ng pabrikang ito ang di umano'y aparisyon ng isang babaeng multo sa kanilang security camera. At sa pag-iimbestiga nga ng dalawa sa nasabing pabrika ay nagumpisa na agad silang makakita ng anino. Lower your light. Okay, I'm gonna bump my axle then. Tiny, can you walk around this room with us right now? Can you show us that you're present? It's showing up on your camera. You see it? Yeah, that right
The corner over here. Yeah. Did you hear that? Yep. And my camera's flickering too. Are you seeing it? Yeah, it's like about a knee high. But it Little keeps like- like flickering, yeah. Something over here, in that corner right Yeah. there. It seemed like there was a shadow of some sort in the corner of the room just playing with our eyes. It was kind of hard to tell because it was so dark in there, but our eyes were definitely picking up something moving in the corner of that room. Ayon kina Casey, nakikita nila sa isang sulok ng kubo na merong isang maliit na anino na gumagalaw. At bagamat hindi ito ganun kadali makita sa video, ay mapapansin nga na may isang maliit na anino na gumagalaw. At sa tingin ni na Casey ay ito ang tinutukoy ng may-ari ng gusali na aninong madalas nilang nakikita at pinansagan nilang Tiny. Sinubukan maglagay ng dalawa ng EMF meter para malaman kung iilaw ba ito, pero wala naman silang natanggap na resulta, kaya dumiretso na sila sa garahe ng pabrika para subukan ang di umanay laro na sinabi sa kanila ng may-ari nito. If there's anybody here, can you communicate with us? Can you light up this device in my hand? This is obviously a very active area. We would hear that. I did hear that. Something like tapped on the car. This is obviously a very active area. We would hear that. I did hear that. 1, 2, 3, 4. 5. I saw this flash. Oh, back one. It was like a dark fog or figure just across the light wall. Oh, back one. Oh, back one. What happened? Oh, back one. If you're not comfortable, What's up? Listen. Footsteps. I heard it. We can hear you. Sa pagbilang nila, maririnig nga na may sumagot at tumugtong dito ng salitang 6. Pero ang mas makapanindig balahibo dito ay nakita ni Colton sa bahaging ito ang mabilis na pagdaan ng isang anino. Matapos ito, sinubukan puntahan ni Casey ang kwarto na kung saan nakuhanan sa security camera ang tiyumunay multo ng isang babae para alamin kung kaya ba niya itong ipaliwanag. So one thing that's really cool is there's a classroom upstairs where Frank actually had captured a woman walking by on one of the walls, and it was a shadow. A lot of people that see this footage try to recreate that shadow to see, okay, where would this person had to have been walking in order to cast a shadow on that particular wall. To give you guys an idea of how you would have to walk over there, if somebody walked out of here like this, the shadow would come out facing almost the same direction. You can clearly see in the video, nobody came out of here. It was only a shadow on the wall. Ayon kay Casey, kailangan may dumaan sa bahaging ito para lumabas ang aninong ito na katulad sa ginawa niya. Pero makikita naman sa bidyong ito na walang taong dumaan dito na mga sandaling lumabas ang aninong ito. Ang mga tunog at mga anino kayang ito na naitokomento ng Mindset TV ay mga patunay na totoong haunted ang pabrikang ito.
Mga multo nga kaya ito na posibleng gumagala sa loob ng gusaling ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Welcome to Watch Out Channel. I'm the Haunting Hour 17, passionate about a classic, hinting at a specific time for paranormal activity and content, so be sure to subscribe and hit the bell icon to stay updated. Be sure to watch till the end of the video, because there are many more paranormal clips waiting for you at the end. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Kevin Brown, at kuha naman ito dito sa atin sa Pilipinas. Sa bidyong ito, habang nagkakatuwaan at nagkakasiyahan ang grupong ito at kumakanta ang isang lalaki, ay meron di manong napansin ng mga viewers na kakaiba. Sa bidyong ito na ipinapakita lang sana kung gaano kagaling ang pagkanta ng lalaking ito, ay tila mas nakaagaw pansin ang pagdaan ng di umano'y isang multo sa bahaging ito. Wala namang nabanggit ang uploader tungkol sa imaheng ito, at napansin lang ito ng ilan sa mga viewers. May mga nagsasabi na parang usok at transparent ang imaheng ito, at ang iba naman ay nagsasabi na isa lang itong camera glitch. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? May isang lalaki sa Amerika na nagtatrabaho sa umaga, kaya naman sa gabi na lang siya nakakapunta sa kanilang lumang bahay sa tuwing meron siyang kailangang kunin. Pero isang gabi, napansin niya na hindi gumagana ang mga ilaw at may mga naririnig siyang tunog mula sa loob. Kaya naman naisipan niyang mag-record kung sakali man na merong mangyaring kakaiba. Matapos niyang makuha ang gamit na kailangan niya at paalis na sana siya, nakita niya sa pintuang ito ang anino ng mistulang isang tao. Dito ay may sumitsit sa kanyang likuran at bigla na lang bumukas ang pintuan. Mapapansin din sa bahaging ito na nawala na ang anino matapos bumukas ang pintuan, pero dito na naputol ang video. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ng lalaki ng kanilang kapitbahay dahil may mga naririnig di umano itong tunog mula sa loob ng bahay, at matapos nga ang kanyang trabaho ay agad niya itong pinuntaan para i-check kung naisarado niya ba ang mga bintana at pinto nung huling pumunta siya dito.
Nakumpirma niya na naisarado naman niya ang mga bintana at pinto. Pero habang siya ay narito ay napansin ng mga viewers sa bahaging ito na mistulang may ulo na nakasilip sa kanya at agad ding nagtago. Maya-maya pa ay nakarinig naman siya ng tunog ng chimes at iba pang mga tunog bago matapos ang video. Makalipas ang ilang linggo, muli siyang bumalik sa lumang bahay para alamin kung gumagana na ba ang mga ilaw at kung ano ba ang tunog na narinig niya nung huli siyang pumunta dito. Sinubukan niyang buksan ng mga ilaw pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito gumagana at maya-maya pa ay narinig niya na nagring ang kanilang telepono pero nang puntahan niya ito ay nakita niyang hindi naman ito nakasaksak. Matapos ito ay sinubukan niyang mag-setup ng camera para malaman kung may makukuhanan ba ito habang siya ay wala. Sa bidyong ito nakuha sa iniwan niyang kamera, mapapansin na lumiwanag sa bahaging ito na mistulang bumukas ang isa sa mga ilaw. Pero ang mas kapansin-pansin dito ay ang isang anino na makikita sa bahaging ito. At bago matapos ang video ay maririnig na sumara ang pintuan at may gumalaw sa iniwan niyang kamera. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kaya na nakuhanan ng lalaking ito ay indikasyon na posibleng haunted ang luma nilang bahay. Posible kaya na dahil ito sa paglipat niya sa bago niyang tirahan? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinyon. Ang ating bonus clip ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Jenilyn Malana. At bagamat halatang fake at scripted di umano ang bidyong ito, ay nakapangingilabot pa rin itong panoorin. Mula ang bidyong ito sa di umano isang Indonesian ghost hunter na bumisita sa isang abandonadong gusali.
Sa umpisa pa lang nagpakita na sa bidyong ito ang di umanay multo ng isang batang lalaki na nakahawak sa isang babae. At nang sinubukan niya itong balikan, nakita niya sa kabilang bahagi ang isa pang babae. Muli naman siyang bumalik dala-dala ang isang patpat, pero wala na ang babae ron. Sa pagpapatuloy ay muli niyang nakita ang batang lalaki at sinubukan niya itong sundan. Pero sa kanyang pagsunod dito ay nakita niya sa loob ng kwartong ito ang dalawang nakapangingilabot na babae na nakatitig sa kanya.